Miss Catherine Bernardo ang itinuturong dahilan kung bakit ganito ang naging desisyon ni Alden Richards sa kanyang showbiz career. But before ang pagsibaybay sa mga updates po natin, maraming salamat po. Si Alden Richards ngayon ay tumakbo hanggang Bangkok. Passion na talaga ni Alden Richards ang pagtakbo at pagbibisikleta. Ang lahat nga nung good vibes sa trending photos at videos si Alden kung saan nakikita siyang tumatakbo sa Bangkok, Thailand. Kasama ni Alden ang mga mini fan run ng kanyang ateng si April at ilang non-showbiz friends. Sa video ay ang siyang panoorin ng pangungulit ni Tisoy sa kanyang close friends na kasama sa Bangkok. Ang bongga ni Alden kasi bukod sa pagtakbo ay busy rin siya sa pagbibisikleta. Kumalat ang mga photos kung saan nakikita siyang nagtatry ng bagong bicycle. Chika ng fans kung bibilhin ni Alden ang sinakyang bike sa photo, ito ay pangatlong bisikleta ng aktor. Samantala mo ang ginagamit ni Alden ang free time sa pagtakbo sa pagbibisikleta. Yun na nga ang kinahiligan niyang gawin kapag hindi siya busy. Naaliw naman kasi sa pagkadilulo ng ilang Alden fans na siniship kasi nila na sana ay makasama ni Alden si Catherine Bernardo sa pagtakbo at pagbabike. Kung matatandaan, si Jericho Rosales ang madalas na nakakasama ni Kat sa pagtakbo sa Marikina last year. Alam nga ng mga netizen na bet ng actress ang tumakbo at sana nga raw ay magsama naman ang Catherine sa pagtakbo very soon. Bongga yan para naman ma-happy ang Catherine fans. Kasi kung tutuusin po, isa rin yan sa mga ginagawa ni Miss Catherine, ano? Kung matatandaan po ninyo na mataan po sila ni Jericho Rosales noon na nagja-jogging silang dalawa. So, pero ito lang dahil ibinahagi din ni Alden Richards sa kanyang interview kung ano daw di umano yung di niya malilimutang bulong niya dito kay Tom Cruise. Sabi dyan, sa interview kay Alden Richards ng People Asia, na-share nito na sinabi niya kay Tom Cruise sa premiere na Mission Impossible sa Seoul, ang sabi pala sa kanya, 2 question lang ang dapat niyang itanong, bagay na hindi niya ginawa at sa halik nagbigay ng message sa international superstar. Ayaw raw niyang sayangin ang chance na makaharap si Tom Cruise. I told myself, if I'm not going to ask any question to him, I'm just gonna tell him my story in 1 minute and 30 seconds. I wanted to be brief. I wanted to be short because I didn't want to waste his time. Kwento ni Alden kay Joan Ramirez ng People Asia. Memoryado pa rito kung anong sinabi niya sa Hollywood actor na inspirasyon niya ito at napanood niya mga ginawa nitong pelikula. Puro raw wow ang paulit-ulit na sinasabi nito. Ito yung naliprid ng netizen na reaction ni Tom na ilang beses na pa-wow. Kwento pa nito, niyakap siya ng Hollywood actor pagkatapos yung sabihin, I hope I can work with you soon, and that's when he hugged me. Napanood namin ang video at niyakap siya ni Tom at niyaya siya nitong magpakuha ng picture. Come on, let's take a photo. You have to take care of yourself. Binanggit din daw roon na siya ang rason at inspirasyon kung bakit naka-enroll siya sa aviation school sa Clark, Pampanga. Ang pelikulang Top Gun ng aktor sigurado ang nasa isip ni Alden kung bakit gusto niyang ituloy ang mag-aral para maging piloto. Samantalang bago maging piloto, magjuhusang sasayaw muna si Alden sa bago niyang show sa GMA7 na Stars on the Floor kung saan siya ang host. Ayun. So, aside from that, is pinag-uusapan din kasi na parang katulad po ng updates natin sa inyo the last time na tinuturong si Miss Catherine Bernardo daw ang dahilan ng pagkakaroon ng depression ni Mr. Alden Richards kung saan ibinahagi niya rin po yan sa People Asia na nakaranas siya nito. Na sinabi ko nga sa inyo, isa rin si Miss Catherine Bernardo sa mga nakatulong para talagang makabangon siya doon. Kasi if you remember one of his interview, yung interview nila ni Miss Catherine habang sila ay nagpo-promote ng kanilang movie, si Miss Catherine Bernardo po ang nagsabi kay Alden Richards to take, parang hindi mo kailangan pagsabay-sabayin, diba? Parang one at a time. So, ganoon po yung, kaya pala itong si Alden Richards, hindi po siya muna tumanggap ng ilang mga proyekto sa GMA. Kasi yung strategy din ni Miss Catherine, kung mapapansin niyo si Catherine, hindi siya kumukuha ng mga proyekto ng sabay-sabay. Talagang tinatapos niya muna, tsaka po siya ulit kukuha ng panibago. Kasi ayaw niyang magaya kay Alden na nakaramdam ng burnout. Na habang siya ay nag-taping ng kanilang movie ng Hello Love Again, meron pa siyang on the side na pinupuntahang mga world tour na kasama ang ilan sa mga GMA Sparkle. So, yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nakaramdam siya ng pagod at burnout. Na bagay na sinabi ni Miss Catherine Bernardo sa kanya na huwag niya nang gawin ng sabay-sabay. Kaya pala si Alden, mas ini-enjoy niya muna yung kanyang parang self-love yung ginagawa niya. Ginagawa niya yung mga bagay na nagpapasaya sa kanya. So, ang tinanggap niya lang talaga is yung hosting stint na mapapanood natin sa GMA7. So, ito po yung isa sa mga pagpapatunay na malaki talagang impluensya ni Miss Catherine Bernardo sa buhay ni Alden Richards hanggang ngayon.
Diyan narito ang ilan sa mga comments and reaction ninyo sa ating comment section. Sabi ni Miss Conchita, sabi ni Ma'am si Conchita, salamat Mr. Eds or Darred sa paglilinaw. Maniwala ako sa inyong vlog. Legit, solid cut din. Team Panatag. Sabi naman ni Miss Annalisa Navalta, true po Ma'am Darreds, don't judge a book by its cover kung wala tayong patunay. Ayan. So, ito yung kanyang komento. Kasi diba parang marami kasing nang iintriga na si Miss Catherine Bernardo ay damay sa pag-lowest point daw ni Mr. Alden. Sabi ni Miss Cordelisa, kaya she's a part of a future life, of your future life. Go and with your woman deadline understood na. Sabi ni Mr. Dongsta, instead of thanking Catherine for making him realize na hindi superhero, take his battle one at a time. Yan sinasabi ko sa inyo kanina. And sabi ni Tip Tapdala, hi Ma'am Dar, sad to say, nakalimutan ata ng mga tao na si Catherine mismo nagpa-realize kay Alden na hindi siya superhero and she should take his battle one at a time. Ibalik nilang interview, no? Joros doon nga, taga-pep people, sabi ni Joros, tumating si Alden sa Canada na may pressure na siyang dinadala. Biro mo naman, may pulang araw siya na serya bago umalis sa Pinas, nag-taping pa ng ilang episode to cover habang nasa Canada siya. Which is, ito yung sinasabi ko sa inyo a while ago na parang nakaramdam siya ng pagod at burnout, no? Dahil sa dami ng kanyang ginagawa. And may HLA movie na may endorsement siya at plus while in Canada may mga concert siya both US and Canada, then pabalik siya sa Pinas. He went back straight sa taping ng Pulang Araw, wala man lang rest, not to mention nag-producer pa ng international movie with Gabby Garcia. After that na ng promo ng HLA, sino ba naman ang hindi ma-burn out doon? He was working the whole year of 2024 at walang social life, kahit sino madedepress talaga. Tapos ngayon idadawit nila si Kat sa depression niya, hindi naman nila alam na what month of 2024 naging depressed si Alden at very much unfair for Catherine. During their interview with Nelson Canla, si Alden mismo nagsabi na si Kat ang nagpa-realize sa kanya to spend life with family and loved ones kasi nga hindi siya superhero. Even Alden's interview with Boy Abunda, when asked if nanligaw ba siya kay Kat, ang sagot niya, hindi siya nagmamadali kasi pareho silang pinagdadaanan. He wants Kat to try and experience new things. Nung namatay lolo niya, si Kat and her family were there para damayan siya. Kasi di ko magets bakit dawit si Kat sa depression and hit rock bottom in Alden's. How I wish na hindi na lang nagsabi si Alden na 2024 he hit rock bottom at naging depressed siya para hindi madawit si Catherine. Nung sinabi ni Kat na she was lost and she didn't say anything or why she was lost, parang nadawit sana yung ginawa ni Alden to avoid bashing her. Catherine Alden, but I think unfair kay Kat yung accusation kung saan siya nagpa-realize kay Alden to slow down. Yan, pa po yung sinasabi ko sa inyo that Miss Catherine Bernardo herself ang talagang nagpa-realize nga talaga kay Alden Richards na yun nga, hindi naman siya superhero na lahat ino-ohan niya. Sabi ni Miss Conchita, sakto lahat, sama rin niyo po sis, lahat ng live interview nila sinundan ko. Naniniwala ko 200% no doubt love nilang isa't isa at dapat enjoy lang muna nila being single pero nandyan sila to console each other. Ito yung sinasabi ko sa inyo that na hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin namang single si Alden at si Catherine. Wala pa rin naman silang pinapakilala sa publiko kung sino talaga yung babae na napupos or kung sino po yung kanilang kasama ngayon. At talagang ini-enjoy muna nila yung kanilang buhay ngayon dahil hindi muna silang tumatanggap ng mas maraming trabaho. No? Sabi ni Miss Tiptad, sabi niya, sa totoo lang sis, binilikan ko yung interview ni Joros, interview ni Alden with Boy Aboda, Nelson Tadlas, to say na kung saan si Catherine pa ang nag-remind kay Alden to take his battle one at a time kasi di siya superhero, siya pa ang nadawit sa pagka-depress ni Alden. Actually, yung mga ano na to, yung mga accusation na to is, ano yan, write up siya ng ilan sa mga, hindi ko alam kung supporters or bashers po yan ng Kat din.